300 pamilya ang nasunugan sa Sampaloc, Maynila. Ang mitya ng apoy kandilang napabayaan daw ng isang bata. Nasa frontline na balitang yan, si Nina Ongpauco. Nagngangalit na apoy ang bumulabog sa mga residente ng Sulukan Street sa Sampaloc, Maynila. Pasado alas 5 ng madaling araw kanina. Sa tindi ng apoy, binalot ng makapal na usok ang lugar. Pahirapan din ang pag-apula ng mga bumbero dahil dikit-dikit ang mga bahay. Kaya ang mga kalapit na residente, kanya-kanyang salba ng kanilang mga gamit. Ang 75 years old na si Marilu Salgado, Santo Niño na lang ang naisalba, kasama ang kapatid na may sakit. Nang magising kami, may sumigaw. Akala ko away. Yung pala sunog. Pagdungaw ko sa pintuan, nandiyan na yung apoy, ang laki na. Pero wala kami nailigtas. Saka yung mga reseta ng doktor, yung mga ng doktor sa ospital, naiwan ko lahat. Ang nadala ko lang, ito, si Ninyo. Takot ako, Diyos ko. Wala nga kami kapundar-pundar. Sa lakas ng sunog, halos 3 oras ang itinagal nito bago naapula. Iniimbestigahan pa ang mitya ng apoy. Pero usap-usapang isang bata raw ang nakaiwan ng kandila. Bali, meron po kasing bata na may nag-iwan ng kandila. So, meron siyang kaibigan doon na nakikita yung bahay nung bata, nasusunog na yung bahay nila. Isang 13 anyos naman ang sugatan, habang mahigit 300 pamilya ang apektado nang matupok ang 100 bahay. Ang masaklap, nadamay rin ang basketball court ng barangay na dapat ay kanilang evacuation center. Kasalukuyan na yung ginagawa ng paraan ng LGU. Mahigit 750,000 naman ang halaga ng pinsala ng sunog. Nagbabalita mula sa frontline, Nina Ongpauco, News 5. Mga kapatid, Julius Babaw po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa frontline ng mga balita, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.